Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Morning Coffee Thoughts. It's a commentary, it's a good news. Itong laban natin ng corruption, lalo na dyan sa DPWH. Tungkol ito sa Bids and Awards Committee members sa DPWH. Ang balita, ayaw na nilang magpirma ng mga dokumento. Bakit kaya? Okay, ito. I received a message saying people at the DPWH, especially those in the Bids and Awards Committee, are refusing to sign documents. And if true, this hesitation is telling. It shows fear. It shows the weight of every signature. Okay. Yung DPWH na nakulong, na entrap, ito na yung ito na yung nagbigay ng matinding takot sa mga tiwali. Iklaro natin na hindi naman lahat. I still believe may mga matitino sa DPWH. Kaya lang, yung mga may itinatago, yung may hukos-pukos, ito na ang simula. At sana, totoo ito na balita na ayaw na nilang magpirma ng mga dokumento. Okay, this is good, sabi ni Morning Coffee Talks. In the middle of this DPWH scandal, it's not just about one bribe or one ghost project. It's the ripple effect. Across government, employees are starting to wonder, if I sign this, will I be dragged into corruption? And this is good because the moment they have second thoughts, the anti-corruption effort is winning. So, good news talaga ito to me, ha. Sana tuloy-tuloy na ito na hindi na sila basta-basta pipirma. Kasi kung hindi pipirma ng Bids and Awards Committee, hindi nagagalaw yung project. The Bids and Awards Committee is at the heart of this. Every agency is required by law under Republic Act 12009, the new Government Procurement Act, to have one. The BAC handles the entire government procurement process, advertising projects, screening eligibility, evaluating bids, post-qualification, and recommending awards of contracts. In short, it is the gatekeeper of government spending. Its signatures move billions of pesos in contracts. That's why hesitation matters. Okay, bago ako nag-retire noong 2015, ako yung assistant ng J9 sa AFP. J9 yung tungkol ito sa reservist affairs, So yung boss ko, siya yung chairman ng Bids and Awards Committee sa Camp Aguinaldo sa Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, Johnny, ang hirap yung trabaho ko. Kailangan kong pag-aralan lahat ang mga dokumento bago ko pirmahan kasi mahirap na, baka hindi ako makaretire. So, alam ko yung hirap ng Bids and Awards Committee members, yung boss ko sa Camp Aguinaldo matino. Ayaw niya yung mga kalukuhan. Kaya sabi ko, sige sir, ako nang bahala muna sa opisina. Kasi bago ako dumating sa opisina, hirap na hirap siya sa trabaho niya sa BAC. Hirap na hirap pa siya sa paperwork sa opisina kasi pagdating sa kanya, marami pa siyang mga edit sa mga communication na pipirma niya papunta sa Chief of Staff. Kaya nung nandun ako, I see to it na yung ipapadala kong papers sa kanya, pirmahan niya, halos wala na siyang problema. At totoo nga, sabi niya, Johnny, salamat at gumana ang trabaho ko.
Ang tutukan ko na lang yung Bids and Awards Committee na documents. Itong mga day-to-day affairs sa opisina, wala na akong problema dahil nandiyan ka na. Yun. Kaya alam ko yung kahalagaan ng Bids and Awards Committee. Kung matino ang mga Bids and Awards Committee chairman and members, yung corruption malesen o kaya zero. So again, this is good news. Kung totoo na sa DPWH alanganin na silang magpirma. That's why hesitation matters. When a BAC member refuses to sign, it doesn't just delay a project, it signals that someone is thinking twice before allowing public money to be misused. Okay. Under Republic Act 12009, yung new BAC law, ito yung mga requirements bago pumirma ang mga BAC members. Number 1, video recording of all competitive bidding conferences, live streaming of preliminary examination and bid opening, jury duty concept, procurement tasks must take priority over other duties, professionalization and staggered terms to strengthen institutional knowledge, limits on consecutive service to prevent capture or abuse, recommendation of procurement modes to head of procuring entity, not just processing. So, lumakas ang responsibilities ng BAC dahil sa new law on procurement. And tuloy po natin ang ating laban, itong pag-ingay natin. Another example ng panalo natin sa corruption is yung social media accounts ng mga anak ng mga politiko, Claudine at iba pa. Dinidelete na nila dahil hindi na nila makaya yung buzz ng mga netizens sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Natatamaan sila. Kaya yung power natin nasa social media, ituloy po natin ang pag-iingay, pakikialam. Pag may pansin tayo na hindi karapat-dapat, mag-ingay po tayo through social media. Kaya mag-comments kayo, i-bash natin yung mga dapat i-bash, purihin naman yung dapat purihin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang mga tagan o gero o mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo gero nga kawayan nga nangalata na. Og natagaan na siya og gero karon mag-atop na siya. O lata na gyud kaayo. So gabok na gid kaayo. Kawayan lang ang ilang atop. Karon human na gyud ang ilang balay og kaatop na gyud sila og bag-o. Salamat sa Ginoo kay
Nag-video Sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa naghatag maungsin. sa sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat yun. Salamat. Oo. Nagyud ang among Ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan.